Ang aklat ng propetang si Amos. Si Amos ay isang pastol at magsasaka ng fig tree. Nakatira siya malapit sa boundary sa gitna ng hilagang Israel at Timog Juda. Pinaglaban at nakuha ng hilaga ang kalayaan nito mga 150 taon na ang nakalipas. Balikan mo ang unang hari kabanata 12. At sa ngayon, namumuno sa kanila si Jeroboam, isang mahusay na pinuno ng militar. Nagtagumpay siya sa maraming labanan at nakakuha ng bagong teritoryo para sa Israel. Nagkaroon ng maraming kayamanan pero sa mata ng mga propeta, isa siya sa pinakamasamang hari. Dahil sa kayamanan niya, wala na siyang pakialam sa iba. Hinayaan niya ang pagsamba sa mga Diyos ng Kanaan at nagresulta ito sa pang-aabuso at pagpapabaya sa mga mahihirap. Umabot ito sa puntong hindi na matiis ni Amos. Naramdaman niyang tinatawag siya ng Diyos kaya umahon siya papuntang Hilaga sa Bethel. Mahalagang lungsod ito na may malaking templo at dito ipinahayag niya ang salita ng Diyos sa mga tao. Ang librong ito ay koleksyon ng mga sermon, tula at pangitain na ipinahayag niya sa nakalipas na mga taon. Inipon ng mga ito para malaman ng bayan ng Diyos ang mensahe niya para sa hilagang kaharian at mensahe ito na kailangan pa rin natin ngayon. Malinaw ang disenyo ng libro. Ang kabanata 1 at 2 ay serye ng mensahe para sa mga bansa at sa Israel. Ang kabanata 3 hanggang 6 ay koreksyon ng mga tula at mensahe ni Amos para sa bayan ng Israel at sa mga lider nito. Ang kabanata 7 hanggang 9 ay serye ng pangitain na naranasan ni Amos. Naglalarawan ang mga ito sa paparating na paghatol ng Diyos sa Israel. Simulan na natin. Nagbukas ang libro sa serye ng maiikling tula na nagpaparatang sa lahat ng kapitbahay ng Israel laban sa kanilang karahasan at pang-aabuso. Kakaiba ito kasi sinabi sa panimulang linya ng libro na magsasalita si Amos laban sa Israel. Pero tingnan natin kung paano ito nangyari. Habang pinapangalanan ni Amos ang lahat ng kalapit na bansa, pwede mong tingnan ang mapa at mapapansin mong lumilikha siya ng isang bilog. At nang matapos na siya, ang Israel ay nasa mismong sentro nito. Parang bullseye sa target. At nagpakawala si Amos ng mga paratang sa Israel gamit ang mga tula. 3 beses na mas mahaba at mas matindi ang mga ito kumpara sa iba. Pinaparatangan niya ang mayayaman sa Israel na binabaliwala ang mahihirap at hinahayaan ang sobrang pang-aabuso sa lupain. Ang masaklap pa, hinahayaan nila ang mahihirap na maging alipin dahil sa utang at hindi sila binibigyan ng legal na tulong. Kaya tinatanong ni Amos kung ito ba ang pamilya na dati na ring hindi nakaranas ng hustisya at inalipin sa Egypt? Ito ba ang pamilya na niligtas ng Diyos mula sa pang-aapi at pagkaalipin? Tapos na ang pagsasaya, sabi ni Amos. Napuno na talaga ang Diyos sa inyo. Ipapaliwanag sa pagbubukas ng kasunod na seksyon kung bakit. Sinabi ng Diyos, pinili kita Israel mula sa lahat ng pamilya sa mundo. Hinugot ito mula sa Genesis 12 kung paano tinawag ng Diyos ang pamilya ni Abraham para maging pagpapala sa lahat ng bansa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ito ang dahilan kaya paparusahan ko kayo dahil sa lahat ng kasalanan niyo. May dakilang tawag sa Israel, kaya malaki din ang kanilang responsibilidad. Kaya nagdudulot ang kanilang kasalanan at pagrerebelde ng matinding parusa. Pinagsama-sama sa bahaging ito ang marami sa mga tula ni Amos at makikita mo ang ilang pangunahing tema na inuulit ng ilang beses. Una, patuloy niyang inilalantad ang pagkukunwari sa relihiyon ng mayayaman at mga pinuno sa Israel. Inilarawan niya na lagi silang pumupunta sa mga gawain ng relihiyon, nagbibigay ng mga handog at alay pero kasabay nito, pinapabayaan nila ang mahihirap at hindi pinapansin ang mga pang-aabuso. Sinabi ni Amos na kaplastikan ang lahat ng ito at talagang nagagalit ang Diyos sa kanilang pagsamba kasi talagang hindi ito nakaayon sa kung paano nila tinatrato ang mga tao. Sinabi ng Diyos na ang tunay na relasyon sa Kanya ang bumabago sa relasyon ng mga tao. Kaya nanawagan si Amos para sa tunay na pagsamba. Dapat hayaang dumaloy ang katarungan na parang ilog at ang katwiran na gaya ng batis na hindi natutuyo. Ang dalawang salitang ito ay napakahalaga para kay Amos at sa lahat ng mga propeta. Ang katwiran o sa Hebrew, tzedakah,
ay tumutukoy sa pamantayan kung anong tama, pantay na ugnayan sa pagitan ng mga tao, kahit magkakaiba ang posisyon nila sa lipunan. Ang katarungan o sa Hebrew, mishpat, ay tumutukoy sa konkretong aksyon na gagawin mo para matigil ang pang-aabuso at lumikha ng katwiran. Kaya dapat mapuno ng mga ito ang buhay ng bayan ng Diyos ayon sa kasunduan. Dapat tuloy-tuloy na dumaloy ang mga ito na parang batis sa tuyong ilog. Ang kasunod na tema ay ang paulit-ulit na akusasyon ni Amos sa Israel tungkol sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya balikan natin. Nang humiwalay ang hilagang kaharian mula sa timog na Juda, nagpatayo ang kanilang hari ng 2 bagong templo na magiging karibal ng templo ni Solomon sa Jerusalem. At naglagay siya ng baka na gawa sa ginto sa bawat isa. Makikita ito sa unang mga hari, Kabanata 12. Simula noon, nagkaroon ng Israel ng mas marami pang mga rebulto. Sinasamba ang mga Diyos ng sex, lagay ng panahon at digmaan. Sa pananaw ng propeta, ang pagsamba sa ibang Diyos na ito ang laging dahilan ng pang-aabuso kasi hindi nila inuutusan ang mga tao na maging makatarungan at matuwid gaya ng Diyos ng Israel. At ang mga Diyos na ito mismo ay masasama at immoral. Pero hindi ang Diyos ng Israel. Iba siya. Pwede niyang sabihin sa isang banda, hanapin niyo ako para mabuhay kayo, at pagkatapos ay sasabihin sa Israel, pilitin ninyong gumawa ng mabuti, hindi ang masama, para mabuhay kayo. Ang tunay na pagsamba sa Diyos na lumikha ng Israel ay kagaya ng paggawa ng mabuti, ng pagiging mapagbigay at makatarungan. Kaya ang pinakahuling tema sa mga kabanatang ito ay ipapatupad ng Diyos ang araw ng Panginoon dahil tinanggihan ng Israel at ng hari nito si Amos at ang ibang mga propeta. Ito ay matindi at nakakakilabot na paghatol sa Israel. Partikular na tinukoy ni Amos ang isang makapangyarihang bansa na darating para salakayin at wasakin ang kanilang mga lungsod at dadalhin ang mga tao bilang bihag. Alam natin na nangyari ang sinabi niya. Paglipas ng 40 taon, sumalakay ang imperyo ng Assyria at nangyari ang mismong sinabi ni Amos. Nagtapos ang libro sa serye ng pangitain na nakita ni Amos. Ang mga paglalarawan ng mga ito ay sumisimbolo sa paparating na araw ng Panginoon. Nakita niya ang Israel na sinalanta ng tipaklong pagkatapos ay nang nagliliyab na apoy. Tapos kinakain sila ng parang prutas na sobrang hinog. At sa pinakahuling pangitain, nakita ni Amos ang Diyos na hinahampas ang mga haligi ng malalaking templo ng mga Diyos-Diyosan sa Bethel at gumuho ang buong gusali. Isa itong larawan ng paghatol ng Diyos sa mga pinuno at Diyos-Diyosan ng Israel. Dumating sa wakas ang kanilang katapusan, pero bigla nating makikita sa huling talata ang isang liwanag ng pag-asa. Pinagpapatuloy dito ang larawan ng Israel na parang nawasak na gusali at sinabi ng Diyos na mula sa nasirang gusaling ito, ibabangon niya ulit ang tahanan ni David. Sa madaling salita, ibabalik niya ang Mesiyas na hari sa hinaharap mula sa angkan ni David at muli niyang bubuuin ang pamilya ng bayan ng Diyos. Ang nakakagulat, sinasabi niya sa atin na kasama dito ang mga tao mula sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng nawasak at nasira dahil sa kasalanan ng Israel at hatol ng Diyos ay babalik ta rin sa araw na yon. Ang panghuling talata na ito ay sobrang mahalaga. Ito lang ang nag-iisang tanda ng pag-asa sa kabila ng paghatol at tinutulungan tayo nito makita kung paano tinatalakay sa aklat na ito ang relasyon sa pagitan ng katarungan ng Diyos at ng kanyang habag. Kung mabuti ang Diyos, kailangan niyang labanan at hatulan ang kasamaan ng Israel at ng mga bansa. Pero ang mas mahabang plano niya ay likhain muli ang mundo at bumuo ng bagong pamilya sa ilalim ng kasunduan. Kaya sa mga salita ni Amos, naririnig pa rin natin ngayon ang panawagan na matuto sa pagkukunwari at trahedyang nangyari sa Israel at yakapin ang tunay na pagsamba sa Diyos na ito. Lagi itong nagtatapos sa pagkakaroon ng katarungan, katwiran at pagmamahal sa ating kapwa. At tungkol dyan ang aklat ng Amos.